Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Pisto, shoutout kay Ropino Nabal JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Biglang, si Goyo ay hinayla pabalik sa realidad ng ilang pagyanig. Pagtingin sa itaas, ang mukha ni Ye Gotcheng ay puno ng galit, pag-aatubili, gulat at takot. Pagkatapos ay itaas ang iyong mga mata, Aaron sa kalagitnaan ng hangin, pigilin ang iyong hininga, tumutok, mukhang isang tanglaw, hindi malakas. Bakit iba ang mga lalaki? Ano ang pinagmulan ng batang ito? Patuloy na umatake si Lu Wuzhen, malamig na nakatingin kay Aaron. Hindi dapat iwan ang anak na ito. Aoshi malamig kagat malaking ngipin, hindi mula sa galit na paraan. Tumanggaw si Lu Wuzhen na may malalim na pag-unawa. Matapos ang pagbagsak ng pamilya ni Fu, ang dalawang pamilya ni Luao ay nag-away sa isa't isa, kapwa sa bukas at sa dilim. Ngunit ang hindi nila pinangarap ay sumugod sila palabas ng Cheng Yaojin sa daan. Kung hindi mo siya papatayin, ito ay magiging isang malaking problema para sa kanila sa hinaharap dahil sa nakakagulat ngunit ganap na hindi maintindihan sa ilalim ng card sa harap niya. I have made it very clear kung ano siya. Kung sa tingin mo ay hindi mo siya kayang panatilihin, magagawa mo ito ng mabilis. Ngumiti ang matandang Wallis. Yes, they both claims to be the strongest two people in the world. They are so worthy when they move their hands. Are you afraid of death? Ang aklat ng 8 ligaw na araw ay puno ng pangungutya. Mapangahas. Umungol si Aoshi at tumingin kay Lu Wuzhen. Lu Wuzhen's puso flash ng isang maliit na ideya, walang bagay na walang kaparerikan, kasama ng Aoshi ay umaatake. Pero nang mag-aaway na naman ang apat, bigla silang natrap at nakainom ng basta-basta. Lu Wuzhen, sige na. Sa gitna ng kalangitan, direktang pumapasok ang enerhiya ni Han Sanya sa mga tanikala ng Diyos, at pagkatapos ay itinapon ito sa hangin. Bang! Ang mga tanikala ng Diyos ay agad na inihagis sa harap ni Lu Ruoxen ni Aaron. Natigilan si Lu Ruoxen. Tumingin siya kay Aaron na kakaiba, ano ang ginagawa mo? Bagamat sigurado siyang makukuha niya ang mga tanikala ng Diyos bago siya pumunta rito, ito ay kanyang sariling ideya kung tutuusin. Ang katotohanan ay ang Aaron ay nagbigay sa Magic Dragon ng huling suntok sa kanyang sarili at pinilit siyang makuha ang mga tanikala ng Diyos. Bagamat si Lu Ruoxen ay palaging labis na mayabang at mayabang pa nga, ang kanyang mga pangunahing prinsipyo ay maaaring mas malakas kaysa sinuman. Dahil kinuha ito ng Aaron, natural na nakuha niya ito. Iyan ang ibig sabihin ng maging hari at talunin ang kalaban. Since you have it, wala akong masabi. You don't have ta. Kumunat ang noo ni Lu Ruoxen. You have your principles, and I have my bottom line. Since I promise to help you get the shackles of God, basta hindi ako mamamatay, tutuperin ko ang pangako ko. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, sumugod si Aaron na may hawak na palakol sa kanyang kamay. Boom! Isang grupo ng mga tao na nakakita na ang mga tanikala ng Diyos ay bumagsak, at ni hindi nila gustong mamatay para sa pera, ay agad na tinadtad ng palakol ni Aaron. Bang! Si Aaron ay tumayo sa hangin at malamig na sumigaw, ang mga tanikala ng Diyos ay pagmamayari na sa lahat. Sino ang nangahas na humakbang pasulong? Walang amnestya para sa pagpatay. Nangingibabaw.
Kahit na puno ng pagmamataas, ngunit ang mga taong malapit sa Aaron ay umaatres. Walang maglalakas loob na sumulong kahit isang beses. Maging ang maraming tao ay nakayuko lamang dahil sa takot na matitigan ng Aaron. Tinitigan ni Luruaksen si Aaron sa likuran niya, at biglang nalaman na ang kanyang figure ay napakatangkad at makapangyarihan. Ang kanyang puso ay hindi lamang mainit, ngunit naantig din. Ito ang unang pagkakataon na pinoprotektahan siya ng isang lalaki. Gayunpaman, ang tinatawag na proteksyon ng Aaron, hanggang sa Aaron, ay para lamang sa pangako, upang makumplito ang mga ito at mailigtas ang mga tao. Sa makatuwid, hindi niya pinapayagan ang mga tanikala ng Diyos na makuha ng sinumang hindi si Luruaksen. Napakatalino ni Luruaksen. Bagamat siya ay naantig, hindi siya matutulala sa mga bagay na ito. Kung ituturing mo ako sa pananaw na ito, gusto kong maabyutin ka ng isa-isa para sa kung gaano karaming mabuting kaibigan ang mayroon ka. Sandali lang, hindi ako lalaban. Sa oras na ito, sa gitna ng kalangitan, ang 8 tarangkahan ng Jinchi ni Lu Wuzhen ay bumitaw, direktang pinaalis ang lahat ng tao, pagkatapos ay umatras at sumigaw. Lu Wuzhen, ikaw Aoshi ay nagalit. Halatang halata na ang mga tanikala ng Diyos ay biglang nahulog sa mga kamay ni Luruaksen, at si Luruaksen ay apo ng matanda, kaya nagbago ang isip ng matanda. Ngunit nang walang tulong ni Lu Wuzhen, maaari bang lumaban ng isa sa dalawa si Aoshi, kahit na mayroon siya, ano ang maaari niyang gawin? Tandang pananong, ang pagiging tunay na Diyos sa mga taong katulad mo, ay isang kahihiyan sa amin. Galit na sambat ni Aoshi, hindi na kalokohan, lumingon, lumutang ang hugis ng katawan, nawala ang insito. Bang! Malambot ang buong paa ni Wang Janzi. Sa pag-alis ni Aoshi, ang kanyang buong katawan ay ganap na walang lakas. Dahil ang ibig sabihin nito ay ang walang hanggang dagat at ang tuktok ng asol na bundok ay tila wala na sa laban na ito. Nakagig ang mga ngipin ni Wang Janzi at tumingin kay Aaron na nagbabantay si Luruaksen ay gusto niyang lamunin siya ng buhay. Uwiin. Tito Wang, paano naman ang regalo ng tatay ko? Aoyi, 2 kapatid na lalaki ay din very helpless, ng ilang mga hakbang upang abutin ang napakaayaw na paraan. Anong gagawin? Nagalit si Wang Huanji, gusto lang magbukas ng bulyo, ngunit bigla niyang nakitang huminto sina Aoyi at Aojin, tumingin si Xingxing sa kanyang sarili, ano ang problema? Hindi umalis ang aking lolo. Nasa kampo siya ng nakulong na Fairy Valley at tinawag kaming hindi kapani-pani walang paraan ni Aoyi. Hindi pumunta. Si Wang Huan ay isa sa leng, walang Diyos sa mata agad na muling nag-alab ang pag-asa ng sutla, ang sinasabi mo ay totoo. Tito Wang, totoo po. Sinabihan kami ng lolo ko na bumalik at mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Tumanggaw din si Aojin, very sure. Go Wang Janzi ay hindi na makayanan. Kaway ng kanyang kamay, tumakbo siya patungo sa direksyon ng punong tanggapan ng lambak ng kunsiyan kasama ng hangin at apoy ng mga tao. Sa daan, sinalubong ni Wang Janzi at ng iba pa ang mga miyembro ng pamilya na. Ang mukha ni Fu Tian ay mas mahirap makita, kinakain si siyang general, berde at berde, pula at puti, sa harap ng lahat ng mga miyembro ng pamilya ng Fujiaye, sila ay hinaypan ang pangarap ng mahusay na layunin para sa libo-libo ngunit hindi nila inisip ang tungkol dito. Si Aaron ay biglang nagbigay ng isang malaking inumin at nakatayo sa atensyon tulad ng palad ng tatigod. Ang pamaypay sa mukha ni Fu Chan ay nagpagising sa kanya mula sa panaginip wake-up call. Bumagsak ang estado ng pag-iisip ni Fu Tian Dote paano magkakaroon ng Aaron sa lahat ng dako. Ang kanilang mga sarili ay pinaso sa loob at malambot sa labas. Tama bang gawin iyon? Hindi mo naman ako binibigyan ng paraan para mabuhay, diba? Tumulong sa pamilya. Sumulyap si Wang Xuanzi, ngunit sa sumunod na segundo, hinamak niya ang malamig na ugong, kailan din nagsimulang kumuha ng dumi para kainin ang aso. Nag-iwan ng salita, umalis si Wang Wenjie kasama ang iba. Kung tungkol kay Fujia, mas mababa ang tingin ni Wang Janzi sa kanya kaysa sa iba, dahil inagaw niya ang posisyon ng tunay na Diyos mula kay Fujia. Nakatitig si Fu Mei kay Aaron sa hangin. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Na malamig na bamantong hininga si Ye Gocheng, at sa harap pa lamang ng pamilyang Fuye, maibabalik niya ang kaunting pagmamataas at pagpapahalaga sa sarili na pagmamay-ari ng kanyang talentadong kabataan.
Ang Yongshengsi area at Yaoshen Pavilion ay inalis na, at ilang mga nakakalat na tao ay nagsimula na ring umatras. Napagpasyahan na ang pangkalahatang sitwasyon, at may kaunting suspense. Hindi ako natatakot sa Aaron, at natatakot din ako kay Lu Jiezhen, na walang makontrol. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nanonood. Pagkatapos ng lahat, kung pipigilan ng dalawang master si Lu Wuzhen, maaaring magbago ang lahat. Bagamat ang Aaron ay parang Diyos ng digmaan, gaano karaming tao ang sabik na subukan. Makinig sa utos sa tuktok ng asol na bundok. Sa oras na ito, ang boses ni Lu Wuzhen ay nagmula sa langit, protektahan si Ruoxen at Aaron. Oo, 10,000 tao ang sabay-sabay na sumigaw. Kahit walang utos ni Lu Ruoxuan, ang mga anak ng pamilyang Lu ay pumihit pa rin ng kanilang mga baril at tinutukan ang iba pang nakakalat na tao na naruroon. Lu Ruoxan clenched kanyang mga ngipin. Bagamat ayaw niyang hayaan si Lu Ruoxan na kunin ang gapos ng Diyos, ang pamilyang Lu ang nakakuha nito. Kaya niya itong lumunin. Sa sumunod na segundo, isang liwanag na lugar ang nahulog mula sa langit. Nang mag-flash out ito, nakatayo na si Lu Wuzhen sa harap ni Lu Ruoxuan. Nakita ko na ang Diyos. Ang mga anak ng pamilya Lu ay sabay-sabay na lumuhad. Lolo. Nagmamadali ding lumuhad si Lu Ruoxuan na may pananabik sa kanyang mga mata. Siya ang paboritong nakababatang henerasyon ni Lu Wuzhen. Nang makitang muli si Lu Wuzhen, natural siyang nasa sabik. Gayunpaman, si Lu Wuzhen ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit direktang hindi niya pinansin si Lu Ruoxuan. Lumakad siya ng ilang hakbang sa likod ng karamihan at ngumiti sa Aaron sa kalagitnaan ng hangin. Aaron, bumaba ka na. Sa akin dito, walang nang ahas na gumalaw sa iyo. Saglit na nag-alinlangan si Aaron, tumango, at nahulog mula sa himpapawid. Bago pa siya tumayo ay inangat ang katawan niya. Sa kabutihang palad, tinulungan ni Lu Ruoxen ang Aaron sa oras. Ayos ka lang ba? Hindi maramdaman ni Lu Ruoxen ang Aaron sa sandaling hinawakan niya ito. Napakagulo ng kanyang hininga. Ito ay hindi lamang na siya ay napakalakas sa ibabaw. Tahan na. Tumingin ang mga mata ni Aaron sa malayong hangin. Para sa isang sandali, ito ay kakaiba. Sino ang dalawang figure? The hero is a teenager. It's amazing. It's amazing. Tinanggal lang ni Lu Wuzhen ang lahat ng kanyang momentum at hinayaan si Han Sanchen na magpahinga sa kanyang pagbabantay. Tapos tumawa siyang naglakad. Nakita ko na si Lolo. Lumuhad din si Lu Ruoxan para makita siya. Bata, magalang ako sa iyong lolo. Si Lu Wuzhen ay nagmamahal kay Lu Ruoxan at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Dahil dito, medyo natigilan si Lu Ruoxan. Sa mga inapo ng pamilyang Lu, ang paborito ni Lolo ay walang alinlangan na si Lu Ruoxan, ang lalaking pamilyang Lu. Tungkol naman sa kanyang apo, bagaman hindi masama ang kanyang ugali, tiyak na hindi ito ganoon kaganda. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakitang Aaron ang nasugatan? Hayaang buhatin ng mga tao ang sedan na upuan at ibalik ito sa base camp, at hayaan ang lahat ng mga doktor at matataas na practitioner ng pamilyang Lu na pumunta upang pagalingin ang Aaron. Ibinigay ni Lu Wuzhen isang soft drink. Oo, nagmamadaling sabi ni Lu Yongsheng. Oo, mahinang iwinagayway ni Lu Wuzhen ang kanyang kamay, at nagmamadaling lumapit sa kanya si Lu Yongsheng. Bumulong siya sa kanyang tenga, dalhin mo siya kasama ang 16 na tao. Shenlao, ito, natigilan si Lu Yongsheng. Ang 16 na tao na sedan ang upuan ay napakataas ng pamantayan sa pamilyang Lu pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga anak ng pamilyang Lu ay 12 tao lamang na mga sedan na upuan, at si Lu Ruoxan, ang pinakamamahal sa kanila, ay 14 na tao na sedan na upuan, ngunit Aaron. Lumabas na 16 na person sedan chair. Kung ikukumpara sa pinuno ng pamilyang Lu, siya ay nasa likod lamang ng 2 tao. Ano ito? Gusto mo bang ulitin ko? Agad na umiyak si Lu Wuzhen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.